ambush interview kay Yormis Comorino at Chi at Chin sa may road din sa kilang motorcade araw ng Friday. First day, I was very excited also and grateful sa aming mga supporters. Nagulat ako yung haba ng motorcade nandun na sa kabilang kanto. Nakakatawa naman dahil kagabi nakita ninyo, nag-live ako, nanawagan na lang ako kung sino gusto sumama sa motorcade ng Yormis Joyce. Sabi nila Chi ay maaari silang sumama sa motorcade. Now, pinalangin namin sana nga ligtas, payapa itong halalan ito sa Maynila at siyempre sa buong bansa. We're number one case of survey sa mayoral race. So ano po ang natin dito ba yung pangangampanyang gagawin yung this time around? We will do what we have to do, CCNI and the entire team ng Yormis Joyce. But kunin ko na yung pagkakataon na ito na makapagpasalamat sa mga batang Maynila, sa mga lolo't lola ko, mga senior citizens sa lungsod, mga nanay-tatay. Maraming salamat sa matatag na suporta ninyo simula noong tayo nag-file ng candidacy noong October 8 at hanggang ngayon ay pinagpapasalamat ko at sana samahan niyo po kami hanggang sa dulo. Mahihatid natin ang tagumpay ng Iskochi, ng buong Yormis Joyce para sa mamamayan ng lungsod ng Maynila. Sir, yung filing pa lang nung COC, kabi-kabilanan yung mga parinigan mula sa kabilang kapwa and even the supporters. Now that the campaign has officially started, what are we gonna expect? Ako naman, mabigat na tagubilin ko sa Yormis Joyce. Kahit nung town hall meeting namin, ginawa kasama ang mga tao bayan, sabi ko, ako kung kayo ay re-electionista, sabi ko mag-report na lang kayo sa tao bayan. O kayo naman ay first time tatakbo, sabihin nyo na lang kung ano ang gagawin. Sabi ko sa kanila, don't engage in mudslinging and all other unnecessary things that may hurt o makasakit ng damdamin ng kapwa o ng kalaban. So, you're going to expect from us na we will not venture into that mode of campaign. Mas ang importante rito yung taong bayan. Your minimum platform po natin. Of course, yung inihiling ng taong bayan. No? Sa town hall namin, one thing is common. Ang worry ng taong bayan ngayon, yung nangadugyot ulit ang Maynila. In fact, makikita nyo kami, nadaanan ko na naman. Sabihin mo, pag alas 9 na ng umaga, ang basura nasa kalsada pa. Talagang kinocomplain yun ng mga taga Maynila. Second, bukod sa paglilinis ng Maynila, ibabalik natin ang kapanatagan ng pamumuhay sa Maynila. And that's why, as you all know, kung mapapansin nyo lang, bakit tayo sa Arten magsisimula. Itong Arten, sa mga nagdaang linggo, buwan at taon, ay naging laman ng balita. Dito nakita na parang walang gobyerno sa Maynila. Kaya muling natatakot ang mga nanay at tatay na baka mapahamak ang kanilang mga anak. Dahil yung mga malongges nagpapalikan na sa Maynila. So, I told the people of Manila, pumanatag sila. May awaan Diyos sa tulong nila, kami ni Chief at ang buong Yormis Joyce. Ibabalik natin ang kapanatagan sa lungsod ng Maynila. Pangatlo, kung ano yung mga nasimulan natin and ang pamalang lungsod under our watch, CCNI and the Yormis Joyce, magpapatuloy natin yung MBN, minimum basic needs. So, kung ano yung nasimulan na natin, housing, education, healthcare and jobs, yung kabuhayan, yung livelihood ng ating mga batang Maynila. Sir, yung about dun sa yung criticism sa inyo, yung about yun sa debt ng Manila, yung sa utang, sir, Manila. Alam ng taong bayan yun eh. Ang importante naman ako, at least hindi ko alam sa mga manonood, I will let the people judge
isa lang ang sigurado, walang nagutom sa Maynila noong panahon ng pandemya. Nakatawid tayo. We will do what we have to do as leaders of our respective LGUs para iraos mo ang iyong nasasakupan. Tulad ng isang ama, isang ina sa tahanan, kapag nagigipit at ipagtataguyod nila ang kanilang pamilya, gagawin lahat ng isang magulang para mairaos ang kanyang pamilya. And that's what we did. And it was never hide. Hindi yan naitago, dahil at hala yan. At kasama ko naman silang gumawa niya. And I will let the people decide. Mayor, syempre po nung unang term, di ba? Sabi niyo, marami kayong nasimulan, and then nagkaroon ng pause, and then this time, you're coming back. At siguro, for your supporters na lang, can they expect continuity na in the long term? Asa po kayo. Isang dekada po to, may awa ang Diyos. Your major father in this motorcycle. And of course, there are also usual criticisms kapag yung mga anak ng politiko na sila naman yung tumatalo. What do you offer me the city of Manila? Well, given that I am the director of the Bayan ng Manila for 40 years, regardless kung may posisyon o wala, we've been consistently pursuing lifelong training as of Manila. And ika nga, sinabi nga ni Wally kanina, kasama ng minimum basic needs ay babalik namin dito sa Maynila. Ako naman ang bumulong gabi sa Laguna. And I see myself, given that I am the youngest daughter of former Mayor Lito Atienza, I've been trained to continue the legacy that he has built here. Ano ang advice na specifically sa'yo? Well, ang sabi niya is, if the people love you and trust you, you have to take care of them because that is vital. So, yun ang magagawin natin para kung ako ay kasama ni Wally bilang isang talo, aalagaan ko ang trust at mamahalin ko ang buong because I am here to leave a legacy of good. What kind of dynamics or partnership can we expect from the two sides? First time na tayo together. Besides, Yeah, as I mentioned earlier, given that siguro may mga Philippines, ang expertise natin is regular and going. And for 40 years, kahit wala pa ako, may resibo na ako. Tuloy-tuloy, nasusulong natin ang library programs, library training natin. Doon tayo sa Hi, Dodoy Tek! Oy, kamusta ka dyan? At ikamusta mo rin ako sa mga kababayan natin dyan sa Middle East. Mag-iingat ka and God bless you. Look at